Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, napag-usapan naman natin ang issue ng West Philippine Sea kung saan patuloy na hinaharang ng Chinese Coast Guard o ng China ang ating mga mangingisdang Pilipino. So, panoorin po natin itong balitang to kasama si Banat Bay. Pasok. Paulit-ulit mang pagbawalan at harangin ng China, patuloy daw mangingisda sa Panatag Shoal ang ating mga kababayan. Kabilang na riyan ang mangingisdang nakunang nakipagpatintero sa mga barko ng China. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Ito ang mga larawan kung saan isang mangingisdang Pinoy sakay ng maliit na bangka ang tila nakipagpatintero sa mga rubber boat at bangka ng Chinese Coast Guard sa Scarborough o Panatag Shoal noong September 22. Gusto lang naman daw ng mangingisdang si Arnel Satam na makapasok sa lagoon para mangisda. Pero paulit-ulit daw siyang hinabol at tinaboy ng mga bangka ng China. Sa panayam kanina sa programang Ted Filon DJ Chacha sa Radyo 5, sinabi ni Satam na hindi na mapipigilan ng China ang mga mangingisdang Pinoy na tulad niya na bumalik sa Scarborough Shoal kahit papabawalan sila. Kami talagang maano kami doon, nangingista pa kami doon kahit dinabawalan kami dahil yun lang ang ibang pupuntahan eh. Yun ang masaganang isda doon eh. Kwento pa niya, hindi daw itong unang beses na hinarang siya ng mga bangka ng China. Naranasan na rin daw niya na bombahin ng water cannon. Sinira kami ng water cannon doon. Paligwa pa kami sa buong bangkay. Talagang yung sinampay namin, tagang talsikan. Dalawang beses kami nangyari doon. Matatandaan itong Lunes, naglagay ng mga floating barrier ang China sa entrada ng Scarborough Shoal. Kinundin na ito ng gobyerno ng Pilipinas at tinanggal ng Philippine Coast Guard. Sa isang pahayag, muling iginiit ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na ang Huangyang daw o Scarborough Shoal ay teritoryo ng China. Ang ginawa ng Pilipinas na pagtanggal sa mga floating barrier ay isang self-amusement. Patuloy daw nababantayan ng China. Alam mo, ito nakita nyo ba yung video na tinataboy yung etong mangingisda na ito? Na ano? Tama yung tanong ni ano dito ni Bilis Kilos DDS. Sino kaya ang kumuha ng drone nung naghabulan ng speedboat? Alam mo, ako din napaisip ako diyan Kasi ang linaw ng video. Sabi ko, ano to, sinadya? Talagang... Oo nga no, napansin ko nga rin. Maganda yung pagkakakuha ng video, yung angulo, saktong-sakto sa talagang habulan. Parang ine-expect na nila na mayroong mangyayaring habulan. Di ba parang, nung una hindi ko rin masyadong napansin. Nung binanggit lang to ni Banat Bay, doon lang din ako napaisip na, nga, parang scripted ba? Parang ganun, na sinadya. Kasi may drone 'di ba? Ang ganda pa ng angulo ng drone. Alam mo yon, yung pagkakuha ng video, hindi naman po yung talaga maayos. Si Rafi Tima, talaga. So talagang pinapunta doon, tapos sinadya, parang ganon. Sinadya talaga na harutin, magharutan. Hindi road rage tawag doon. Sea road. Diba? Bakit? Sea Wala rage. kasing road Sea rage. Water rage. Water rage. Sea rage. Yun, sea rage. Ito lang alam mo, ito lang naisip ko dito. Dapat ganito ang ginagawa ng ating gobyerno. Sa tingin ko according dun sa understanding ko sa sinabi ni Sas. Panoorin niyo yun sa video ko yung kay Sas. Hindi dapat talaga natin sinasamba ang Navy. Dapat, yung mga ganito, remember, both of us can and should be allowed na mangisda dyan sa karagatan because no one owns it. Ibig sabihin, lahat tayo dapat malayang nakakapangisda. So, kung ganyan palang nangyayari, dapat samahan ng Coast Guard natin. Diba? Dapat samahan ng ating Coast Guard etong mga mangingisda para sila ay mabantayan talaga. Kasi, anyway... Tsaka pansinin nyo, di ba pag nangingisda yung mga Chinese, nakabantay yung Coast Guard nila. So kahit sitahin ng Philippine Coast Guard, matatapang yung mga mangingisdang in-check
Dahil alam nila, may bantay sila, andun yung Coast Guard nila. So, dapat yung sa atin, ganun din ang gawin. Na, yung Coast Guard dapat natin, nandun din sa area na yun, para makapasok din itong mga mangingisda. Siyempre, kahit paano, magkakaroon ng, hindi ko sabi ng stand-off. Parang, siyempre, kahit paano, yung lakas ng loob ng mga mangingisda ng Pilipino na, may kasama kaming, Coast Guard din. So, hindi tayo pwedeng basta-basta nito itaboy dito. So, kahit paano, meron ka ng backup sa likod mo. Anyway, o di maggirian sila ng Coast Guard to Coast Guard kasi matagal naman na pala yan na nangyayari yung magigirian lang na magigirian. Magtatabo yan. Re-radio challenge. Dapat ganun daw ang ginagawa. Di ba? Kesa sa hinahayaan yung mga mangingisda natin. Kasi ganito lang naman eh. Kung yung China, kaya nilang gawin yung pagtataboy sa atin. Di ba? Ginagawa nila, pambubuli nila sa atin. Kaya nilang bantayan yung ating mga mangingisda. Yung kanilang mga mangingisda. Bakit hindi natin gawin din yun? Di ba? Na yung mga Coast Guard natin, bantayan yung ating mga mangingisda. Habang sila pumapalaot at nangingisda. Para pag meron nung nangharas sa kanilang mga Chinese Coast Guard, i-challenge ng ating Coast Guard. Ganun lang naman ang labanan dyan eh. Pikuntalo dyan kasi, ewan ko kung maaalala nyo meron mga pagkakataon na challenge naman ng ating Coast Guard itong Chinese Coast Guard. Umiiwas sila pag nagkakaroon ng challenge eh. Nagkakaroon ng, pag nakikita nilang pumapalag tayo, nagkakaiwasan. Di ba? Bakit di natin palagan? Pero, Coast Guard to Coast Guard. Sabi nga ni SAS, white to white, gray to gray. Di ba? Ibig sabihin nun, pag white, Coast Guard ang Coast Guard din natin. Maggirian sila. O, sige, challenge nyo. Habang pinoprotekta natin mangingisda natin. Tapos, huwag tayong gagamit ng Navy. Sabi nito, mahal ang gas, walang budget ang Coast Guard. Akala ko mahal ang gas, naubos sa korupsyon. Sorry. Hindi, tama naman, di ba? Ano ba naman yung bantayan dapat ng Philippine Coast Guard ng BIPAR? Samahan yung mga mangingisda natin para paano, kumpiyansa yung mga mangingisda natin makapangisda doon. Kasi nangyayari, hinahayaan lang kasi natin na yung mga Chinese na makapangisda doon. Kasi nga, andun yung barko nilang malaki. So parang doon pala natatakot na kagad na pumasok yung mga Pilipinong mangingisda dahil nga natatakot doon sa malaking barko ng China. Pero kung may barko doon ng Pilipinas na Coast Guard, kahit sabihin mo mas maliit yun kumpara doon sa barko nila, at paano yung lakas ba ng loob mo madadagdagan dahil nga alam mo may bantay tayo doon. May magtatanggol sa'yo, di ba? Saka yung pansingan ni Banat ba, di ba? Pag kina-challenge ng radio challenge, umiiwas yung China. Kasi alam din naman nila na gano'n lang naman ang labanan dyan. Takutan lang. Hindi naman yung gagamit ng kanyon. Oo, yun na nga hindi ko maintindihan eh. Kaya nga may punto rin si Robin Padilla doon sa sinabi niya eh. Nagpunta ako doon eh. Ni-refill ko, ako doon, nagbigay ako ng supply sa ating mga Coast Guard doon. I did it. Nagawa kong gawin yun. Bakit hindi natin gawin at bakit kailangan pa nating magsama ng Navy ng Amerika? Kung kaya naman pala natin gawin. So sinasabi lang natin dito, Coast Guard, siguro ating panawagan natin sa mga senador na mga madadaldal dyan tungkol laban dito sa China, pondohan natin ang ating Coast Guard. As in, pondohan natin sila. Tulungan natin, taasan natin ang budget nila. Bigyan ng dagdag na gasolina. Suportahan natin. Tapos, bumili sila ng mga matitinding gamit at samahan po ang ating mga mangingisda. Yan ang labanan dyan eh. Yung parang nagpe-flex, ika nga. Nakakita na kayo ng pusa na nagpe-flex. Kung ganon. Malaki likuran. Pag nagganon sila, ganon din kayo.
Ganunan lang naman yun eh. Ang problema, nagdadala tayo ng aso. Dadali natin yung pitbull natin. Ganun. Sige, dala kami ng pitbull. Chihuahua. Diba? Hindi. Ayaw mo, pusa to pusa. Coast Guard to Coast Guard. Diba, nakakita na kayo ng pusa na ganyan? Yung nagngaangasan, nagpe-flex sila? Diba? Nagpe-flexan sila. Normal yan. Kaya nga tama yung sinabi ni ni Sas eh. Nakita ko nyo ba si Manny Pacquiao nung nabubugbog na, sasabihin niya, kawawa ako. Kawawa naman ako, talo na ako, nabugbog ako. Tawagin ko na yung bouncer ko, siya na lumaban. Hindi, ganyan talaga eh, ang labanan eh. Diba? Bugbugan yan eh, boksingero sa boksingero eh. So ilaban natin yung Coast Guard to Coast Guard natin. Pondoan natin, tulungan natin yung Coast Guard natin. Huwag tayo magtawag ng Navy. Alam nyo, tama naman talaga eh, di ba? Kung yung China nagdadala dun ng mangingisda nila kasama yung Coast Guard nila, dapat ganun din gawin natin. Yung Coast Guard natin, dalhin yung mga mangingisda doon. Mas maganda nga, mas mauna sila ron bago sila papasukin ng mga mangingisda. O kaya sabay-sabay sila eh. Di ba? Para isang grupo lang, isang pasukan lang gagawin nila. Kahit mag-challenge ba yung China dyan, ano pa rin sila na, teka lang, may Coast Guard ng Pilipinas eh. Hindi natin pwedeng, brasuhin ngayon yan dahil nandyan yung Philippine Coast Guard. Nangyayari kasi, kaya nababraso yung mga mangingisda natin kasi wala silang backup. Diba? Kaya sila natataboy lang ng Chinese Coast Guard. Diba? Pansinin nyo nung sinasama na sila ng Philippine Coast Guard, nakakapasok na, diba? So, yun nga, sana dagdagan na lang nila ng budget tong Coast Guard natin para matulungan naman itong mga mangingisda natin. So, maraming salamat po sa ngayon. Kita ulit tayo.